Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa ating huling araw ng ating pagsisimbang gabi, taus-puso po ang pasasalamat natin sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, naging posible na tayo ay makapagsimba ng 9 na araw bilang paghahanda sa Kapaskuhan. Atin pong ilapit sa Kanya ang ating mga kahilingan at ang ating mga pangangailangan sa tulong ng panalangin ng mahal na ina, ang Birheng Maria. Sa simula po ng ating pagdiriwang ay pagsisihan po muna natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at pagpapatawad. Panginoong Hesus, pinagaling mo ang mga may sakit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ibinibigay mo sa amin ng iyong katawan at dugo bilang pagkain at inumin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito. Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kaniyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kaniyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang.
Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kaniyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ng Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas
mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kakakabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang makabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa umaga pong ito ay unang-una nagpapasalamat po tayo sa Diyos sapagkat naging posible na tayo ay makapagtipon ng 9 na araw para po sa atin dito, 9 na madaling araw, maagang paggising para sa Panginoon. Hindi ko po alam kung sino po ang nakakumpleto po sa inyo dito ng 9 na araw, no? Pero siguro marami, no? At baka meron din naman na naka-absent ng isa, no? Yung iba hindi nagising ng isang araw, o kaya may iba na absent ng ilang araw, okay lang naman, no? Maiintindihan naman ng Diyos, no? Maunawain naman ng ating Diyos. Pero sa gitna po ng ating ginawang pagsisimbang gabi, ang pagpapasalamat po natin ay higit sa lahat sa Kanya. Sapagkat kung wala ang Diyos, ay hindi magiging posible na tayo ay magkakatipon-tipon ng 9 na madaling araw ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. At sa 9 na madaling araw na ito, na tayo ay gumising ng maaga, tayo ay nagtiis na magsimba ng ganito kaaga, sana po sa 9 na araw na ito ay mas lumalim ang ating ugnayan sa Diyos. Sana po pagkatapos ng 9 na pagsisimbang gabi natin, masasabi natin na mas lumalim ang koneksyon natin sa Diyos. Masasabi po kaya natin yan? Sana po, siguro yan ang pag-iisipan natin sa umagang ito. Yan ang pagdadasalan natin. Mas lumalim kaya ang koneksyon ko sa Diyos? Ramdam mo ba na konektado ka na ulit sa Diyos? Baka bago ang simbang gabi na ito, pakiramdam natin parang medyo malayo tayo sa Diyos. Pero dahil sa 9 na araw na sunod-sunod tayong nagsisimba, sana ngayong araw na ito na huling araw na, masasabi natin, Panginoon, salamat po. Parang lumalim na ulit ang aking ugnayan ko sa iyo. Pakiramdam ko, konektado na ulit ako sa iyo. At yan po ang itinuturo ng mga binasa natin sa Biblia ngayong umaga na ito. Pinapaalala sa atin ng Diyos na konektado tayo sa Kanya, nakaugnay tayo sa Kanya. At kapag nararamdaman natin na parang
napapalayo tayo sa Diyos at pakiramdam natin malayo ang Diyos sa atin, paalala ng Diyos sa Biblia, konektado ako sa iyo, nakaugnay ako sa iyo. At tuwing lalapit ka sa akin, magdarasal ka sa akin, naroon ang koneksyon natin. Sa ating unang pagbasa ngayong araw, sa kwento ni David, ay pinaalala ng Diyos sa kanya ang kanilang koneksyon, ang ugnayan nila. Sabi ng Diyos kay David, hindi mo ba naaalala, bago ka pa naging hari, ay isa ka lamang ordinaryong pastol, nag-aalaga ng tupa. Pero kinuha kita bilang pastol at ginawa kitang hari ng Israel. Hindi mo ba naaalala, sabi ng Diyos, na nilipol ko ang kaaway mo para sa iyo? Naalala niyo ba kung sino yung kalaban ni David? Yung higante? Si Goliath. The famous story of David and Goliath. Isang bata si David na maliit at higante na sundalo ang kanyang kaaway, pero natalo niya si Goliath. Pinaalala sa kanya ng Diyos, hindi mo ba naaalala na ako ang dahilan kaya mo natalo ang inyong mga kaaway? Ginawa kitang hari, sabi niya, binasbasan ko ang iyong bayang Israel, ang iyong kaharian, at sabi niya, kapag ikaw ay nawala na sa mundong ito, pati mga anak mo, babasbasan ko at iingatan ko. Yan ang koneksyon ng Diyos kay David. Ganyan ang koneksyon ng Diyos, ang ugnayan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, kung pinanghihinaan tayo ng loob, lalo na ngayong pandemic na ito, nako, talaga naman maraming mga pagkakataon na pinanghihinaan tayo ng loob. Kapag nawalan ng trabaho, humina ang kita ng negosyo ngayong taon na ito, hindi mo nakikita na ang iyong pamilya madalas, walang mga Christmas family reunions ngayong taon na ito, baka panghinaan tayo ng loob. Tandaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos ngayong araw. Tandaan natin na ang Diyos ay nakaugnay sa atin, konektado sa atin. At bagaman sa panahon ng pandemic na ito ay madali tayong panghinaan ng loob, ang sabi ng Diyos, tumawag lamang kayo sa akin at tandaan ninyo, konektado at nakaugnay ako sa inyo. Tandaan ninyo ang aking mga pangako, tandaan ninyo ang aking mga nagawang kabutihan para sa inyo at sa inyong salit-saling lahi. At mga kapatid, kapag tayo ay nakaugnay sa Diyos, gayon din naman, pinapaalala din sa atin na nakaugnay din tayo sa bawat isa. Kung paanong ang Diyos ay nakaugnay sa atin, kapag tayo ay konektado sa Diyos, tayo rin ay konektado sa bawat isa. Naalala niyo po siguro yung balita noong isang araw, yung tungkol sa mag-ina na pinaslang, no, sa Tarlac. Ang dami ho ang nag-react. Marami ho ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa nangyari. Ibig sabihin, konektado po tayong lahat. Kaya ho nakaramdam tayo ng inis, ng galit, na bakit kinakailangang may mangyari na pagkitil ng buhay. Nakaramdam ho ba kayo ng inis? Sana naman ho, no? Sino ba naman ang hindi maiinis sa isang pagkakataon na pwede naman sanang mapag-usapan, pero may nangyaring pagkitil ng buhay. Hindi naman natin sila kaano-ano, hindi naman natin sila kamag-anak,
pero nakaramdam tayo ng awa kasi konektado, magkakaugnay tayong lahat. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako kagabi sapagkat may nabasa akong balita. Yung mga polis sa Butuan City, no, sa Mindanao, yung mga police station doon ay nagkaroon sila ng parang collection drive, pass the hat drive ang tawag nila. Nagkolekta sila sa mga pulis ng kontribusyon nila na ipapadala nila doon sa pamilya, doon sa Tarlac na nawalan ng kanilang mga kamag-anak. Hindi ba nakakatuwa? Kasi madalas nasisisi yung pulis, no? Pero makikita natin na marami sa ating mga kabat-kapatid, kahit ang kapulisan, ay nagising at nakita na hindi tama talaga ang pagpaslang ng walang dahilan, ang pagkitil ng buhay. At ngayon, dahil nga bagaman malayo sila sa Mindanao, sa Tarlac, dito sa Luzon, pero nandoon ang puso na nakakaramdam, konektado tayong lahat, magkakaugnay tayong lahat, at kinakailangan ng pagtutulungan, lalo na sa panahon ng krisis. Kahapon po mga kapatid ay mayroong isang madre na pumanaw, no? Makikita niyo po sa litrato na ito, no? Tingnan niyo po sa mga screen ninyo, naalala niyo po ba yung litrato na yan? Baka ho sikat yung litrato na yan sa ating kamalayan, no? Yan po ay noong EDSA Revolution. Nakita niyo po yung madre na nagulat, yung nakanganga, no? Siya po ay pumanaw kahapon lamang. Sister Porferia o Carissa, Sister Pingping ang tawag nila. Siya po ay galing sa Daughters of St. Paul. At baka nanonood sa atin ng community ng Daughters of St. Paul sa Pasay. Diyan po siya namalagi. And she died yesterday at the age of 63 after a long battle with cancer. Alam niyo po, 2 years ago ay mapalad ako na na-meet ko siya, no? Dito sa Manila Cathedral, no? Siya ho yan, no? At ako, dyan sa picture na yan, no? Nakita ko lamang ho siya naghihintay dito sa labas at kinausap ko at pinakilala niya yung sarili niya. Father, sabi niya, ako ho yung madre na nagulat, no? Doon sa litrato. Nakaluhod sa harapan ng mga tangke. Nagro-rosaryo kami, kaharap ng mga tangke at mga sundalo na may makakabang baril na nakaharap sa amin. Alam niyo po, nung nakita ko siya, kumuha talaga ako ng camera at kailangan, sabi ko, magpa-picture ako sa kanya. Dahil iconic na yung kanyang picture. At ako po'y pinanganak pagkatapos ng EDSA Revolution. No? Di ko na ko inabot ang EDSA Revolution. I was born April 1986. Ang EDSA Revolution ay February 1986. Wala na ho akong kamalayan. Hindi ko na ho natatandaan ano ang EDSA Revolution, ano ang martial law. Hindi ko alam paano mabuhay ng mayroong martial law. Pero dahil sa madre na yan, dahil sa kanyang ginawa, sa katapangan niya na kaya niyang magrosaryo sa harapan ng isang tangke, kahit na may banta na sila ay patayin, kaya niyang maging matapang at magdasal. Konektado ho tayo. Hindi ko man naabot ang EDSA Revolution sa pamamagitan ni Sister Pingping. Naging konektado ako sa biyaya ng Diyos ng kalayaan. Mga kapatid, ito po sana ang ating tandaan sa huling araw na ito ng simbang gabi. Konektado tayo sa Diyos. Nakaugnay tayo sa Diyos. At ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kanyang pangako at pagpapala basta tayo'y konektado at nakaugnay sa Kanya.
At huwag din nating kalilimutang nakaugnay tayo sa bawat isa. Pinapasa natin sa bawat henerasyon ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng kalayaan, ang biyaya ng kanyang pagpapala. Sana po sa 9 na araw na ito ay lalong lumalim ang ating ugnayan sa Diyos, nang sa gayon ay lalo tayong maging bukas sa kanyang pagpapala. At sana sa 9 na araw din na ito, mas lumalim din ang ugnayan po natin sa bawat isa. Maramdaman ko sana natin ngayong Pasko na magkakaugnay po tayo. At hindi tayo babangon sa pandemya na ito sa kahit anumang krisis kung hindi natin iisipin ang kapakanan ng kapwa. Mga kapatid, iugnay muli natin ang ating mga sarili sa Diyos. At kapag tayo ay nakaugnay sa Diyos, iugnay din natin ang ating mga sarili sa bawat isa. Amen. Lahat. Mga kapatid, pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway patuloy magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan at binabaliwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating idalangin ngayon ang ating mga pansariling kahilingan, ang mga intensyong inialay sa misang ito, at mag-alay din po tayo ng panalangin para sa ating bayan. Panginoong makabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawalan ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Isang gabing tahimik, payap at malilim, nabalot ng liwanag, unyat ng pagdating.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Narapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinakayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagkakandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Sa pagharap po natin sa sakramento ng katawan at dugo ni Kristo, hayaan po nating ipaalala sa atin ng Diyos na tayo ay nakaugnay sa Kanya. Dinirinig niya ang bawat nating panalangin at ipaalala rin niya sa atin na tayo ay isang pamilya, isang magkakaugnay na sambayanan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose. Kaysa ng mga pustol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang nagkakaisang pamilya ng Diyos, tumawag po tayo sa ating iisang Ama sa langit. Hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa inyong lahat na nakiisa ng 9 na araw ng ating pagsisimbang gabi. Taus-puso rin po ang aming pagpapasalamat sa lahat ng mga naglilingkod sa atin dito sa Manila Cathedral, sa atin pong mga nakiisa sa atin ng mga kapulisan, tauhan ng barangay at ang Intramuros Administration, kasama po ng mga libo-libong nakikiisa sa atin online through live streaming. Hangad po namin ang biyaya ng Diyos sa inyong lahat ngayong Kapaskuhan na ito. At bagaman marami sa atin ay hindi nakakarating ng pisikal sa simbahan, sabi nga ni Bishop Pabilio, parehas na biyaya ang ating tinatanggap kung tayo po ay tututok sa ating mga online masses. Mga kapatid, panalangin po natin na ang Kapaskuhan na ito, mas lumalim po sana ang ating ugnayan sa Diyos at mas lumalim din ang ating ugnayan sa bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglakin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo kayong mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.